And good evening sa ating lahat, no? Gawa tayo ng video lesson about ponemang suprasegmental. Yan, pakiintindi po muna ng mabuti para hindi po tayo mahirapan pagdating sa exam. Sabi, ano nga ba ang ponema? Sabi, ang ponema ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita. Partikular na po sa wika, no? Kung bibigyan natin ng pansin, dahil nga po sinabi na ang ponema ay isang unit ng tunog, no? Pag pinagsama natin, no, yung tinatawag nating phonema suprasegmental, no? Yun daw yung mga tunog na hindi makikita lamang sa baybay, no, yung pagbigkas. Ngunit mahalaga ito sa pagpapahayag ng kahulugan, damdamin, tulad din ng diin, tono o intonasyon, hinto at antala. No, nagbabago kasi yung mga salita batay sa tunog. Kaya ang napaka-importante nitong phonema at yung tinatawag po nating ponemang suprasegmental. Tulad ito, bahay, no? May magkakaroon ng pagkakaiba ng tunog depende sa dinidugtong o nilalagay nating mga letra sa isang salita. Kaya may dalawang uri ng ponema. May ponemang segmental at may ponemang supra-segmental. Dito, sa segmental, medyo skip natin yan. Ito na naman ginagamit upang makabuo ng mga salita, no? Sa pagbuo syempre ng isang pangusap, hindi naman mabubuo ang mga tunog, kulang syempre ang mga salita rin. At hindi vice versa. Ayan, kung babalikan natin, sabi ko nga po, yung ponemon suprasegmental, ginagamit sa pagbigkas ng mga salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalas-tasan. No? Sabi, hindi daw ito ang kinakatawan ng titik o letra. May tatlong uri ng ponemang supra-segmental, diin, tono, at antala. Dito tayo mag-focus sa tatlong to, diin, tono, at antala. Una, sabi, sa diin, ito daw po yung tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Sabi nga rin po sa diin, dito rin natin malalaman kung nasaan nga po yung paglakas o yung hina ng isang pantig ng isang salita. Halimbawa, ito, baga, no? Pwede natin siya sabihin baga o baga. May tinatawag tayong baga, no? Na ang diin ay nasa dulo na may kita natin na capital G at A na tinatawag din nating tumor, no? Pero may isa naman tayong word na tinatawag na baga na nandun yung diin na nasa unahan na nasa BA, yun yung tinatawag nating lungs, no? So nagkaroon ng pagkakaiba pagdating po sa kahulugan ng salita, ngunit isa lamang po ang ginamit na salita. Nakadepende lamang po kung nasan yung stress o yung diin ng isang salita. Next, halimbawa ito, buhay. Meron namang buhay, di ba? So ito, basahin natin, nakasulat, buhay, no? Ang prolong o yung diin na tinatawag natin nasa high. So, buhay. So, ibig sabihin, in English, it is alive. Pero, may isa pa na tinatawag natin buhay, which is life. Yung meron tayo ngayon, yung nasa ating kaluluwa. Life yan. Next po. Ito, salita number 3. Halimbawa, yan. Bata. O di kaya, bata. No, meron tayong tinatawag na bata, no, na tinatawag din natin na kasuotan o robe. Meron din naman pong bata na nandun yung stress o yung diin sa BA, sa first syllabication o pantig o baybay na nangangahulugang bata or child in English. Yan. Yan, papasagot ko yan sa inyo para ma-practice nyo kung ano yung mga hulugan yan in English, no? Halimbawa, so titingnan natin, first, number 1, puno. So, nandun yung stress sa PU. So, dapat nandun yung prolong, nandun yung diin. Puno. Oh, so, ibig sabihin, at ano yun? 3, no? Pero yung 6, kung babasahin natin, puno, no? Nandun yung N-O yung diin. So, ibig sabihin, full in English. Okay. Next naman tayo. Number 2, tono. Sabi, ang tono, no? Ang taas at baba na inuukol sa pagbibigkas ng panting ng isang salita. Ibig sabihin, pag sinabi nating taas o baba, yung intonasyon o yung tono na tinatawag natin, no? Kasi nga po, ang isang salita may tono para malaman natin ano bang nais ipabatid ng isang nagsasalita. Yan, sabi, may dalawa o tatlong antas ng tunog. Meron tayong tinatawag na mababa o L1, normal na sa L2, and also the L3 na mataas. Halimbawa, salita natin ay kahapon. Ngayon,
'Pag nagtatanong, 'no, titingnan natin, sabi, kahapon, 'di ba, pataas yung tree. So, from middle part na ha, pon, 'di ba, tataas yung tono, pon, pataas. So, ibig sabihin, ang ating pagpapahayag ay patanong. Kahapon, 'di ba, gano'n siya. So, 'pag naman tayo nagsasalaysay o nagsasaysay, nagpapahayag, kahapon. So, pababa, kahapon, 'di ba? Yung tono niya from middle part, ha, mataas, tas pon, na mababa. Next, yan, yung word na talaga na madalas ginagamit ng mga Pilipino. Kung nagtatanong o nagdududa o hindi definite sa kanyang sinasabi o nais niyang i-clarify, 'di ba? Puwede natin sabihin, "Talaga?" 'Di ba? O from ga 'no, na mataas yung tono na nagsasaad ng pagtatanong o pagdududa. Next, ito naman po nagsasalaysay o nagpapahayag ng direktahang pagpapahayag ng salita. Talaga, 'di ba? Halimbawa, gamitin natin sa salita, "Talagang mabait si Sir King." Oh, 'di ba? Next, ito, may sunog. Puwede natin siyang palitan batay sa tono 'no, dun sa suprasegmental. Sabi, 'pag nagtatanong, "May sunog." 'Di ba, pataas. Question mark. Lagi tatandaan lang naman natin yung tip diyan. Kapag question mark o patanong, laging tatandaan natin yung 3 o yung third part ng baybay ay laging mataas. Oh, 'pag paramdam o halimbawa, "Oh, nakita mo talagang may sunog." 'Di ba, pataas. 1, 2, 3, 'yan. Okay, next part, the last part, antala. Sabi, ang antala, ito daw po yung saglit na pagpigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe, 'no? Sa pamamagitan ng antala o pagpigil ng bahagya, 'no, naipapakita natin o mabibigyan linaw ang isang mensahe o naisapabatid ng taong nagsasalita. Halimbawa, sa pangungusap 1, 'yan diretso, walang kahit anong pagpigil na ginagamitan, tuldo, kuwit, anuman pong mga, bantas, 'no? Sabi, "Hindi ako ang salarin." 'Di ba? So, ibig sabihin, ang ini-state niya sa kanyang pangusap, hindi siya ang suspect o hindi siya ang gumawa ng mali. Ngunit kapag nilagay niya yung tinatawag nating antala na 'yan, bantas na tinatawag natin, kuwit, 'no, hindi, "Ako ang salarin." 'Di ba? So, ibig sabihin parang ang ginagawa niya, siya ay umaamin, 'no, siya ay nagpapahayag ng kanyang saloobin na siya ang mismong gumawa ng bagay na 'yon. Next, ito, pangungusap number 3. Sabi, hindi puti ito. So, ibig sabihin, 'no, maaaring sa pahayag hindi niya sinasang-ayunan yung taong nagsasalita, 'no? Halimbawa, pinakita yung isang larawan na nagpapakita ng kulay, 'no? Sabi ng isa, blue. Ngunit ikaw ay tumugon, sabi mo, "Hindi, puti ito." 'Di ba? So, ibig sabihin, ipinapahayag mo na ang kulay ay puti, 'no? Eh, 'pag tinanggal naman natin ang o yung tinatawag nating bantas, nagiging kalalabasan ng pangusap, hindi puti ito o nangangahulugang, 'no, hindi puti ang kulay na kanyang hinahawakan. No, ito pa, for the last part, sabi, si Mark Anthony at ako. So, ibig sabihin, we're talking about persons, 'no? May dalawang tao lamang. Halimbawa, 'pag tinanong ka, "Sino kasama mo?" "Si Mark Anthony at ako." Oh, 'di ba? So, walang pagtigil, walang kuwit, walang tuldok. Pero 'pag ginamitan na natin ng kuwit, 'no, 'yan, mayroong pagsingit, 'no? "O, sino-sino bang mga kasama mo?" 'No, sagot mo, "Si Mark, Anthony, at ako." So, ibig sabihin, may 3 na pong tao, hindi lang dalawa. Dahil ang Mark at ang Anthony and you as a person, 3 na po ang binanggit na tao na kabilang sa pag-uusap. Ito pa, for the last part, hindi siya si Maria. So, ibig sabihin, 'no, halimbawa tinatanong mo, "Oh, ikaw si Maria 'no?" Sabi ng teacher mo. Ngayon, sumagot ka, hindi siya si Maria. So, ibig sabihin pinapahayag mo, iba ang kanyang pangalan, 'no? Maaaring gano'n. Ngunit kapag nilagay natin yung kuwit, 'no, hindi siya si Maria, 'no? Halimbawa, sinabi ng guro mo, "Oh, halimbawa, Yula." Oh, kaya nag-disagree ka, sabi mo, "Hindi, siya si Maria."
no? So, ibig sabihin, kina-clarify mo sa pamamagitan ng pagpigil na ang pangalan niya ay Maria. Okay? Reviewin lang natin lagi para at least pumasok sa isipan natin at makasagot po tayo ng maayos. Thank you.